Mayong buntag sa tanan. Salamat sa privilege nga makawali, Pastor. Church, salamat kayo. And the rest of you, let us all stand. Let us open our Bible. So open our Bible in Luke chapter 16. Luke chapter 16, verse number 19. Down to verse number 31. I will be reading verse number 1 kamo sa verse number 19 kamo sa 20 hangtod mahumanta sa verse number 31. The Bible says in Luke chapter 16 verse number 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And in hell he left up his eyes, being in torments, and saith Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. And Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Let us pray. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, we thank you for this morning. Salamat sa kadaugan sa Sunday School. Salamat sa mga lesson nga mo nakatunan. Lord, karong kabuntagon, I pray nga ikaw magapanalangin sa mensahe ang may pabot sa matag usa ka namo. And use thy servant as I acknowledge myself that I can do nothing without you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. This morning, we'll talk the subject about what hell will never have. Unsa may dito sa impyerno nga mga butang wa dito. So karong buntag, we are reading our Bible sa duha ka tao, ang usa dato, ang usa pobre. In reality, dinis kalibutan, duha ryud ka klaseng tao, naay pobre, naay dato. O mao na gisulti diri ni Jesus Christ himself, nagsulti siya that there are two people in these verses, the rich and the poor. Ang rich man wala ginganlan, pero ang pobre ginganlan. And karong kabuntagon, base maghibulong mo mag-discuss man tag impierno. Now, heaven is real and hell is real. Whether we like it or not, tinuod ng duha ka lugar. And if you have Christ, the Bible says you have that eternal life, and one day you will be in heaven. If you will die, mamatay ang usa ka tawo nga nay Kristo, padulong siya sa langit. Mamatay ang usa ka tawo nga walay Kristo, of course, mga igsoon ng Bible, didto siya sa impyerno. Now, ang desire nato karong kabuntagon nga
ang ato untang mga kaigsuunan, ang ato mga paryente, ang ato mga amigo, nga dili unta sila moadto aning lugar nga ginganlag impierno. Kay perting tan-aw nimo diri sa atong verses nga gipangbasa mga kaigsuunan, dili sayon. And this morning we are not only encouraged nga ang ato mga parinti, mga kaliwat, mga amigo, but also ang ato ang pagdasig karong kabuntagon is that ang mga tanang mga tao nga naa sa lugar nga asa tagibutang si Ginoo, that they might be saved. And that is why karong kabuntagon ato ning i-discuss mga kaigsunan, and I believe that hell is real. Oh. Ingon sila wa pa may gikan. Ingon sila wa pa may gikas langit nga ni anhig yuta. Ingon na oy. Si Kristo day. Right? Si Kristo mga kaigsunan, tagalangit man to. Ni anhig yuta mga kaigsunan, unya ang purpose nganong ni ani siya aron ang tao nga makasasala in accordance to the word of God, magsunan makabaton og kaluwasan. And si Kristo maoy nagtubos sa ato ang mga sala. Kita unta to ilansang moadto tag impierno. Pero salamat kanay tagalangit nga ni anhi og yuta, and his name is Jesus Christ. Now, this morning we'll talk about what hell will never have. Now, in verse number 23 sa tuang text diri sa Bible mga isunan, di ta mudagan og lain nga mga bersikulo, maybe na ay mga uban pa, but in verse number 23, and in hell he left up his eyes being in torment. Now, mga kaigsunan, in hell there will be no comfort but torment. Ang usa ka tawo nga moadtog impierno mga kaigsuunan, wa gyud nay comfort dito. Ang gisulti sa Bible, being in torment. Ginasakit. Now, I will tell you mga kaigsuunan, kita nga mga luwas, if you are saved this morning, inig kamatay aning lawasa, mag-adto ta sa langit, ingon si Jesus Christ, kung asa gali ko, naasan mo dito. But the question this morning, kumusta man ang ato ang mga kaigsuunan, kumusta man ang atong mga amigo, kumusta man ang atong mga paryente, usa ka adlaw na inig kamatay nila, moadto ba sila og langit? That's the big question. Now, we are encouraged, gihagit ta karong kabuntagon mga kaigsuunan, nga padayon ta sa pagpangabig ug kalag. Amen? Mauna nga nung nag-exist pa ang church, mga kaigsunan, wa pa mobalik si Kristo, kaya nga man, daghan pang mga tao nga kinahanglan sa kaluwasan. And our Great Commission, salamat ani nga church, usan ni kasimbahan nga ihimplo sa pagpangabig ug kalag, because you are supporting mission. And you have your report, 130 souls nga na-share sa gospel. That's blessing. And you know mga kaigsunan, ato ning trabaho, ato ning gibuhat dinhi ang pagpangabig ug kalag, naman di ta gusto nga nay mga tawo moadtog impierno. Nga naman, unsa may dito sa impierno walay comfort dito eh. Dinhi komportable man tayo, amen. Oh, kanindutan ni atong gilingkuran, mulingkod ko diha, bugnaw kayong aircon, magpali ko sa aircon, bisag asa ko mulingkod. Dito sa impierno wala ni aircon. I hope you're listening this morning. Tanawan niya ang taong dato, mga kaigsunan. And in hell, he lift up his eyes being in torment. And by the way, pobre og dato, muabot yun ang kamatayon. Okay, pagingon nga, adagang ko kwarta, dugay pa ko mamatay. Mga kaigsunan, we have our appointed time. And as it is appointed unto man wants to die, after you will die, there will be judgment. Unsa man na siya, asa ka ibutang, langit ba ka o impierno ka? If you have Christ, mga kaigsunan, you have that eternal life, you will be in heaven. Pero kung wa ka maluwas karong kabuntagon, ang imuhang padulngan maunang impierno. It is a place of torment. No comfort.
Dili ka pikpikon dito ni Satanas nga, oy, ayaw hila ko, naunsa man ka, kuyog bitaw ta. No! Ang isulti sa yawa to, bahala ka diha. Are you with me? Oy, dili, walay mo pikpik nimo, imong amigo dito, wasad ka nga naman, nag-antos pod siya. No, if you are not saved this morning, mas maayo nga maluwas ka. No, right? There will be no comfort but torment. In verse number 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Point number 2, dito sa impyerno, walay tubig. Ano siya na dito? But water. No water, but flame. Ingon ang taong dato nga, I am tormented in this flame. And he ang desire sa usa ka taong dato, mga kaigsunan, nga bisan usa lang katulo. Ingon ang Bible, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. Mga kaigsunan, gamay lang nga tubig. Matagbaw na siya. Kaya nga naman, dito sa impyerno, bisan gamay tubig, why tubig? Tanawan mo sa ako Ingon sa Bible Ang desire sa usa ka taong dato nga dito sa impyerno, mga kaigsuunan, bisan gamay nga tubig lang para mabugnaw ang iyang dila. Dila, pagyod. Wala na labot niya itong lawas. Ang dinala ni, basta ang dila, mabugnawan sa tubig. But in hell, there will be no water, but flame. Ug mauna ang lugar nga adtuan sa mga tao nga walay Kristo sa ilahang kasing-kasing. Ug mao na ang lugar sa mga tao nga wala nakadawat sa kaluwasan nga gi-offer sa Dios samtang buhi pa siya. Sa una nga to nakatunan nga maluwas ta kung magbuhat ang mga maayo. Pero ang Bible nagsulti nga ang atong buhat nga maayo sama lamang sa mahugaw nga trapo. It is the work of the Lord Jesus Christ. Siya ang namatay dito sa krus sa Kalbaryo in behalf nato. Siya ang nagpalansang, siya ang nagbayad sa atong sala, kay di man gyud ta kabayad sa atong sala. Kaya nga naman, bisan nakasala ka, ang realidad sa tao, bisan nakasala ang tao, unya dakpon kay nakasala, di gyud na mo angkon. Is it clear? Klaro ba? Nga ang tao, di man ta mo angkon nga makasala ta. And that is why, di gyud ta makaadtog langit, because why? Ingon ang Bible, we are sinners in the sight of God, for all have sinned and come short of the glory of God. And because we are sinner, ingon ang Bible, na ay bayad ang sala, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Si Kristo mo'y nagpalansang dito sa krus. Aron ang tao nga pariho nako nga makasasala, makabaton o kaluwasan. Muna ingon sa Bible, niani si Kristo sa kalibutan in John chapter 3 verse number 15. If you can open your Bible, John chapter 3 verse number 15, the Bible says, mga kaisunan, ingon ng Bible, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. In verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. In verse number 17, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Mga kaigsunan, wa gyud laing manluluwas si Kristo ra gyud.
And that is why, if you are saved this morning, mga igsunan, na yung kay desire nga imong mga kaliwat, ang imong mga amigo, ang imong mga friend diha, nga makabaton sa ning silag kaluwasan. Because one day, mga igsunan, inig kamatay nila, ang Bible nagsulti nga na ay impierno nga walay tubig. Salamat sa inyong lugar, kay daghag tubig. Ingalan og tubod. Tana ko asa tubig diri, bisag asa makakita og tubig oy. Pero sa impierno magsunan ka ng tubod, wa na. Ang naa sa impierno pulos kalayo. Are you following? Salamat mga igsunan, ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo libre. It is free. Wala kay bayaran. Gibayaran na ni Kristo. Muna ingon si Jesus Christ, it is finished. Ako nang gibayaran. Ang tao, mag-isunan, ingon ng Bible, that whosoever believeth in Him, mag-isunan, by faith, ang kaluwasan, pagtuo lamang nimo ngadto ni Kristo. Nga si Kristo ray makaluwas imong kalag-ugwa na ilain pa. Nga ang gibuhat niya dito sa krus sa Kalbaryo, nagpakamatay siya, nagpaula sa iyang dugo, sufisyente na to nga makaluwas imong kalag, makadala sa langit by faith. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Point number 1, there will be no comfort but torment. Point number 2, there will be no water but flame. In verse number 23, balik na sa itong text, verse number 23, makakisunan inyo ng Bible, down to verse number 25, and in hell he lifted up his eyes, being in torment, and said, Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. In hell there will be no laughter, but crying, and begging, but no avail. Luoy ang tao dito sa impyerno, no? Dito sa impyerno, magsunan, wa na tay katawa dito. Unsay na dito? Nagantos, gisakit. Unya, manghangyo, di gyud tugtan. Tanawa ang Bible. And he cried and said, Father Abraham, and have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Mga kaisunan, dito sa impyerno, di na ka makakatawa, sige na lang kaghilak. Unya, muhangyo ka, wagyoy resulta imuhangyo. Ingon si Abraham, di naman ang naa diri dapita, dili na makaanha nimo, ang naa diha di na sad makaanhi dinhi. So, mga kaigsunan, perting paita sa tao nga matag impyerno eh. Kung napaman may mga kaliwat nga wa pa naluwas, suginli sila sa kamatuuran. Amen? This is an encouragement to us. Because why? We understand that in hell, there will be no laughter, but crying. Tormented. Kalayo. Init. Hilong kayo no? Father Abraham, have mercy. Mga son, muhangyo ka, bisag unsa kagamay butang, imong hangyo dito sa impyerno, di gyud ka maka-avail sa imong hangyo. Sa merkado, muhangyo ka pa ito isda, pilang kilo, 300, pwede 250, pwede pa na. Pero dito sa impyerno, wa na hangyo-hangyo. That is final destination.
Ang usa ka tawo mga kaigsunan nga inig-abot dito sa impierno, di na siya kagawas. Dili na tinuod atong nakatunan sa una nga atong ampuan para makagawas gikan sa impierno, wala na. That is your final destination. Once you are saved, you will be in heaven. If you are not saved this morning, mga kaigsunan, adto gyud ka magtingkagol sa impierno. Yawa sila na pasuroy, kuyaw mo lang. Muna samtang din, giwali pa ang kamatuuran, oy ayaw dugay-dugay, oy. Muingon man sila nga perting sayo na ras kaluwasan, no? Ano maglisod-lisuran na ito, kagihimo namang sayo ni Kristo. Siya ang naglisod-lisod in behalf nato. And that is why, mga kisunan, mauna ang word nga, naay word nga grasya, kaya nga naman, grasya, it is unmerited favor. Gihatag sa tao nga dili ang ayan tagaan og mauna ako og ikaw. Mga kisunan, nganong naani nga mensahe diri, warning ni nato og encouragement sa dinato nga ang atong mga kaamigo, ang tanan natong mga kaila nga ato silang ma-sharean sa gospel. Because why? Jesus is coming soon. Rapture is very near. What is happening right now, mga kaigsunan, unsay mga panghitabo sa kalibutan karon, mga kaigsunan, mao na nay timailhan nga hapit na ang pagbalik ni Kristo. We need to do something. Salamat ani nga church by the grace of God, mga kaigsunan, nga nagsuportar mo sa misyon. And one of the church nga akong ginatanaw, bisag di ko magwako ani, this is my first time. Pero makabati ko sa mga report sa Asian Baptist Clearing House, kani nga mga church, wow, blessing ni. Nya wa may sayop kung manoon, ngano di ay. Basta sakto lang imong sundon, way sayop na. Mangupya ka sa eskwelahan, ayaw kopyahan ngalan, kaya ron, zero gyud ka. Ano, number 1, pangalan sa imong gisundan, adi zero na ka, pag sunod na, zero na. Pero dinhi sa ministry, mga kisunan, salamat kay naay mga churches nga atong ginakopya by the grace of God. And we need to do something. We need to do more. Because in hell, there will be no laughter but crying. You will beg but no avail. Muhangyo kami sa kung saan ni muhangyo, maghilak-hilak pa ka. Di yung kakabel ka nga naman. That is the final destination of a person who are not saved. No laughter but crying. In verse number 26, and beside this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham saith unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Mga kisunan, why we are existing right now? Nga naman, napatay daghan nga trabaho. Napay daghang kalag nga nakinahanglan og kaluwasan. Amen? The last final nga atong isgutan in point number 4, in hell, there is no exit. It's a final destiny of a man nga walay Kristo sa iyang kinabuhi. Salamat mga kasunan, na ako'y mga kaliwat. Ako yung gipaadto sa akong pastor before. Ako silang gipa Bible studyhan, kaya nga naman, I want them to be saved. Di ko gusto nga, inigkamatay nila, muadto sila impierno. Unya, mamatay man sila, nga muadto sila impierno, di sad sila magmahay, nako, kaya nga naman, ako silang gisultian sa gospel. I share them about the gospel of the Lord Jesus Christ, that maluwas day ang tao, mintras buhi pa. Wrong perception ato nakatunan sa una, mga isunan nga, unya na ta makahibaw, inig kamatay na to. No! Samtang buhi pa ang tao, mga isunan, karon ang panahon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Not tomorrow, not after we die. But today.
O tanaw na. Kaya nga naman, perting paita sa impyerno, inikabot mo dito, wa na gyud ka. And that is for eternity. Hangtod sa kahangturan wala na. The Bible says, and death and hell will cast into the lake of fire, which is the second death. Nya, mga kisunan, dito, na ay mga istorya sa mga karaan ng mga preacher, nga dito sa impyerno magkagot ang ngipon kay init kayo. Nya, ningon ang mga tigulang nga, wa naman may ngipon, wa na mo kagot. Ingon sa danguban ng mga pastor nga mga bugoy sad ba? Butangan kag ngipon dito nga kanang di gyud mabali aron mo kagot ka tanaw. Wa na sa Bible. But I will tell you, in hell, mga kisunan, that is a final destiny of man. Kung wala siya ay Kristo sa iyang kasing-kasing, walay exit, nay entrada. Murabag kaminyoon ba? Walay exit. Ang kaminyoon, entrada lang na, entrance lang. Dili na ka. Sa dihang magminyo ka, wa na. Sulod na kas kaminyoon. Ang exit na, if usan ninyo mga matay. But hell, mga kisunan, there will be no exit. But those who receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior are free forever. You will be in heaven. But those people who reject the Lord Jesus Christ are confined in hell forever. Now, ang sawa man ako, Pastor, nga di ko matug impyerno, very simple. The Bible speaks about salvation. There is only one way going to heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Salvation is a free gift of God to everyone who believe on the Lord Jesus Christ. Tanaw na, simple raman kayo. Sa unang gagmay pa mi, dalhon mi sa kong ginikanan, adto mi sa bisag asa lang kay mga ji, kana bang mga adto sa kuan ba? Yeah. So ang niabot sa point nga ingon akong papa, murag wa may Ginoo. Mura to yung istorya, murag wa Ginoo. Wa na gyud. Pag human ato wa na. Pero salamat sa Ginoo kay naay mga Kristohanon nga nagpakabana sa mga tao sa ilahang palibot. Ang nag-adto sa amo, nag-extension classes, bunga ko sa extension classes. When I was 9 years old, naay nag-adto sa amuan, that is, adto sila, unya magduwa mi dito sa kuan, dakupon mi. Ana, ayaw sa among dagan, ari sa amo diri, magduwa sa tam, manghatag sila og kindi. Parteng ninduta ka ng kindi nya, tagsam ta ka og kindi, kaon ta kindi. Maminaw ta. The first story that I've heard from the Bible is si Daniel way kahadlok sa langob sa leon. Bunga ko na. And after few months, mga kisunan, ang katong mga Bible student nga niadto sa amo, nagtudlo na mo sa extension classes, niadto sa among balay, gisharean sa gospel nga akong mama. The first person nga naluwas sa among panimalay is my mother. The second person is my father. Ingon na akong papa, naaday Ginoo eh. Ibawi niya. Pilimero, yung siya, wa may Ginoo. Pag ikaduha, gibawi niya, naaday Ginoo eh. So they got saved, mga kisunan, they got baptized, na membro sila sa church, and sa among pamilya, I am the last person nga nakaangkon sa kaluwasan at the age of 16. Nakadungog ko at the age of 9. Pero na-save ko at the age of 16. Iwas ako nagdahom ng mga pastor. But praise the Lord, mga kisunan, salamat kay na mga tao nga gigamit sa Ginoo. Simple people. Pero gigamit sa Dios nga moabot ang gospel sa among panimalay. Pilit ang gamiton sa Ginoo. As simple as we are, God can use us to preach the gospel, to share the gospel. People are dying. Hell is real. Heaven is real. This morning, if you are not saved, there is only one way going to heaven. John chapter 14, verse number 6, the Bible says, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by him, but by me. Ingon si Jesus Christ. Pinaagi lamang kaniya. And this morning, mga kaigsunan, tuguti nga ang pulong sa Ginoo mahimo ng realidad sa atong kinabuhi.
nga magpakabana ta sa atong mga kapamilya, sa atong mga kaliwat, sa atong mga kaila, nga matanaw ta nila kung wa ni siya Kristo, impierno ang iyahang kalag. And in hell, first, there will be no comfort but torment. No water, but all flame. No laughter but crying, and begging but no avail. No exit. It is a final destination of men who are not saved. I hope this morning, mga kisunan, na ay nakuha na ito ng mga pagtulunan sa pulong si Ginoo. If you are not saved, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing as your personal Savior. Let us pray. Father, thank you, Lord, for thy word. Thank you for giving us a warning and an encouragement sa matag-usang ang mga Kristohanon. Imong mga katauhan, Lord, we are encouraged by your word nga musulti mi sa gospel, musulti mi sa kamatuoran, nga naaday kaluwasan mitras buhi pa ang tao. Salamat Ginoo sa imong pulong nga nagpadayag sa katinuoran sa kinabuhi sa tao, that one day if a person will die, unya wa siya Kristo Ginoo, sigurado ang iyahang kalag moadto sa impierno. Lord, nagampo ko Ginoo, na ma-encourage sa matag-usa ka namo. If this morning napamaywa na luwas Ginoo, ikaw makigistorya sa iyang kasing-kasing. Tuguti Ginoo, na masabtan niya ang mensahe that there is only one way going to heaven, and there is only one Savior, that is the Lord Jesus Christ. Ako gisalig kanimo ang tanan ug gitugyan, diha lamang kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Pastor Oliver, manindog tapalihog. And I ask everybody to please stand up and bow your head and close your eyes. Maghimutan ining invitation while the piano will play very softly. Now, hell is real. Christian, ang impierno, gisulti sa Biblia, makadaghan kaysa langit. Abot ang panahon nga God will take your life. Bisan baptist na ka, o amo kang bisita karon. Bisan nagdako ka diri sa church, I will ask you a question. Are you sure that you are saved? Yes, tinuod na gingon ni Pastor, there's no exit in hell. Kung tuwa ka sa impierno, maybe you're asking help to your mother, to your father. Mangayo kag even God. During that time, wala na makatabang kanimo. But you need to be sure na may yun si Kristo sa imong kasing-kasing. Doon ay mga Kristohanon sometimes kung makitaan, walay kausaban ang ilang kinabuhi. I am afraid that you are not saved. But I will not judge you. You will judge yourself this morning. Kung tanang imong kaugalingon, kung tinuod bagyo kang naluwas. Even my children, for how many times I want to be sure na kung mamatay sila, magkita mi sa langit. Kung ang imong tubag sa imong sa kaugalingon nimo, Pastor, wala pagyapon ko kasiguro kung akong kalag pa doon sa langit. Kas-ara nimo dawaton si Jesus Christ, but you need to be sure nga tinudanay nimo siya nga imong gidawat, nga imong maluluwas. Now, I will not ask you to raise your hand, but you yourself, while you are standing, dawatan si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. If you are not saved, you need to be saved. Open your heart and accept Christ as your Lord and Savior. Believe Him. Trust Him now. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, call Him now. In Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maghimo ko nining prayers, a prayer nga akong himuon karon, dili ni akong pagampo. But I want to help you. Kung wa pa ka kasiguro sa kaluwasan sa imong kalag, o bisan na og baptist ka, pero deep in your heart, murag wa
nimong nabati nga wa pa ka masave. Walay na imperno nga kaduha gidawat si Jesus Christ. Now Christian, hell is ang imperno usa ka lugar sa kasakit. That's the reason why the Lord Jesus Christ, He came to this world and died for it. He suffered so much because of hell. Kaya ang imperno, lisod kayo, pait kayo. Now today is the day of salvation. So sunod mo sa akong ampo while you are standing silently. If you want to be saved, labi na sa mo mga bisita, kung natay mga bisita karon, sunod nining pag-ampo nga akong pagahimuon karon. If you want to be saved, ka pastor, I want to be saved. Sunod din nga pag-ampo. Pinaagi niini nga pag-ampo samara nga imong gidawat si Jesus Christ, nga imong maluluwas. Sunod ni nga pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang tuhuan, akong kang dawaton, nga akong bugtong o personal nga maluluwas. Let's come to my heart and save me. Kung imong dawat si Jesus Christ nga imong maluluwas today, nahimo kang anak sa Dios. Ug dili na ka pagahukman sa imong sala, and your soul ang muadto na dito sa langit. Ang imong ngalan isulat na dito sa libro sa kinabuhi. But Christian, how about our loved ones? How about ang atong mga igsoon, mga ginikanan, our friends? Dapat ato silang suginlan sa maayong balita. There's something diha sa atong kasing-kasing. If you are saved, you have a burden. Maybe you are praying that, na ang Diyos magagamit ka nimo. Mahimo kang kahayag sa imong lugar, sa imong mga parente. If your desire nga ang imong mga kaparentihan masave, siguro nagtinguha ka nga mahimo kang blessing kanila. Maybe sometimes sa atong kinabuhi, mga igsoon ko sa Ginoo, mapildi ta sa atong kaaway. We need God. Now will you come to the altar and pray, Lord, please bless me. Maybe you are praying sa imong mga pagkaparintihan nga masave. Why you will not come and ask God to help you? Maybe mahadlo ka mo share sa maayong balita. Why you will not ask God the boldness? Please come. Let's come to the altar and talk to God. I know God is speaking to your heart this morning. Ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Kamu diya sa likod, there's a place here. Why you will not come and ask God na mahimo kang blessing sa imong mga kaparentihan, sa imong silingan. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pagluwas ka namo. Salamat, Lord, nga doon ay mga tao nga nag-share namo sa maayong balita. Salamat, Lord, sa imong pulong among dadunggan. We know, God, that hell is real. Dili tiyaw Ginoo kung ang tao moadto sa imperno. And that's the reason why, O God, that we need to live as diha sa balaan nga kinabuhi. Lord, bless your people. Lord, bless kining mga tao they came forward. Lord, tabangi sila. Na sila, Lord, mahimong blessing sa ilang panimalay. Maybe yung mga tao, they came forward and they prayed to God for boldness to share the gospel. Lord, tabangi sila. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.